listen to me, naturuan niya ako doon sa sitwasyon na ganon. Listen, kung hindi ko alam kung paano pumick up sa sinasabi ng Santong Espiritu, I tell you, ako mismo nagmurmur na. Ano ba naman to? But hindi. Still, ang nasa puso ko, I'm so blessed, I'm so thankful. At walang sino man ang pwede makapag-alis sa akin noon. Why? It's because that is built in my life. Even though I undergo sa ganong klaseng situation. I know some of you, listen to me, right after natin na madala kayo doon sa church, ano nangyari? Dire-diretso na, umatin na kayo saan? Sa seminar. Good for you. Tama po ba? Ang tanong, tawag dito, for me, naghinanakit ba ako doon? No! I am so blessed, I am so thankful na kahit katiting, hindi man lang dumapo sa akin puso at isipan yung ganung bagay. Ang tanong, oo nga, Pastor, bakit? Ba't hindi ka nagtampo? Ba't ako magtatampo? Tama po ba? Tama po ba? Kung meron man isang bagay, listen to me, na dapat mong ma-appreciate, whether nadudong ka sa negatibong sitwasyon, still God is always in control. Amen. Hello? So, and then pagdating doon kahapon, hinayaan ko na kayo, kinausap ko yung dapat kong kausapin. Why? It's because kailangan kong ipagawa yung sasakyan. Naghanap kami ng mga mekaniko, marami kaming pinuntahan na shop. And still, I thank God. Why? It's because alam ko, tawag dito, no, God is in control. And then, nung nakatagpo kami ng shop na gagawa, and then iniwan namin, pagdating doon, break. Kakaupo ka lang, biglang break. Oops, break. Break daw. Diba? Tapos, diretso ng lunch, diba? And then, nag-lunch din kayo. Thank God. No, I know na in-enjoy niyo yung food. Diba? Yes. No? In-enjoy niyo ba yung food? Yes. No? And then, I thank God na nag-lunch din kami. No? And then, after that, dumaretso na ako doon saan? Sa pagawaan. Tinawag ko si Brother Joy. Ano si Joy? No, why? It's because at least kung titirik man yung sasakyan uli, may kasama ako magtutulak. Why? It's because masakit na yung katawan ko. But still hindi ako nagmurmur. Sabi ko, bro, samahan mo ako. I thank God for that na sumama siya. Why? It's because after that, meron pang kailangan kaming puntahan. Ano yun? Tawag dito, after na ma-fix yung electrical, then pumunta kami saan? Doon naman sa paggawa ng gulong. Pabulkanize naman kami. No, binibiro ko nga siya, rain and shine. Why? It's because nung umaga, inabutan kami ng araw, then pagdating nung sa hapon, inabutan naman kami ng matinding ulan. Sabi ko, still, nagpapasalamat kami, nagbibiroan pa nga kami. Kahit nababasa kami. But I thank God. Ano yung sinasabi ko? Bakit ko sinasabi itong mga bagay na ito? One reason, it's because gusto ko na maintindihan ng bawat isa sa inyo. Listen to me. Sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay, merong itinuturo ang Diyos sa ating pare-pareho. Yes. And you need to be very, very thankful about that. Tama po ba? Tama po ba? Hindi nyo alam kung saan tayo dinadala ng Lord. Dinadala tayo ng Diyos sa maturidad. That's why we cannot murmur. Hindi tayo pwede mag-complain. Hindi tayo pwede mag-complain, I said. Hello? That's why nakikita ko kahapon, sardinas na sila dun sa loob. Diba? I thank God na wala akong narinig. May nag-complain ba? Be honest, may nag-complain? Okay, good. Wala. Amen? Why? It's because, listen, wala tayong karapatan mag-complain. Amen? Tama ba? Why? It's because even Jesus, hindi siya nag-complain. Tama po ba? And to be honest with you, no, tayo, yun lang yung experience natin. No? Wala pa yun sa katiting na inabot niya. That's why wala tayong karapatan na mag-complain sa buhay natin. Sometimes, no, inaalaw ng Lord na mangyari ito sa atin para saan? Upang sa ganon, no, makita ng Diyos yung puso natin. Amen.
Hello? No? I remember yesterday, no? I don't know, but gusto ko lang sabihin din sa inyo, to be honest with you, no? During yung time, tawag dito na pinipilit tayo, especially no, nung tow truck, na itotow niya na yung, if you remember, pumorma na siya, di ba? No? Talagang aatras na siya gano'n. And then, sabi yung gano'n sa kanya, hindi ba kayo makapaghintay? Di ba? And then, hindi pa nakontento, umikot pa doon sa pintuan. Nakaganon pa. Bibigyan ko lang kayo ng 10 minuto, ha? Sabi nga na. Sabi ko kay Joy, sabi nga gano'n, pwede ho ba umalis ho kayo dito? Kasi pinipressure nyo ho kami. To be honest, I say that. No, why? Listen, una sa lahat, no, kung meron mang unang-unang dapat silang gagawin, bigay sila ng tulong. Tama ba? Mag-offer sila ng tulong. Kaso hindi. Ang nasa isip lang nila, kumita yung bulsa nila. Nagkamali sila ng mga tao na nakasalamuha. To be honest with you, listen, I know how to protect you. Why? It's because wala sa edad. Even sa ganung bagay, dapat alam mo kung saan ka tatayo. And then, nalaman ko pala, yung mga wala palang number ng mga towing truck, illegal pala yun. Kolorum pala yun. It's because ang mga tawag dito, hindi pala kolorum ng mga truck, is may mga number pala talaga sila, body number. Kahapon, diba, wala sila number? White lang talaga yung truck nila. That's kolorum. No? So, anyways, sabi ko gano'n, still, no, I thank God. Why? It's because I know God is in control. No, salamat. At pati yung babae nagtulak kahapon. No, then habang tinutulak, at least nakaupo ako doon, ako yung nagdadrive. I know na in-enjoy nyo. Kaso pagdating doon sa parking, tawag dito, and then sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng wisdom. True. It's because matagal ko nang naibaon sa limot yung napag-aralan ko. And then, ang una, ginutay-gutay ko na lang yung wire. Halos hindi ko na nga maalala kung ano yung mga pinagpuputol-putol ko doon sa dami ng wire eh. So, pinagkaganon-ganon ko na lang. And then, tawag dito, tinignan ko na lang, kinapa ko mula doon sa ilalim, mula sa alternator hanggang doon sa, tawag dito sa pinagputulan. And then, pinagdugtong ko, in-start ko, gumana. Salamat sa Diyos. Diba? Di tumakbo tayo. Yun nga lang, pagdating doon sa malapit na, huminto uli. Kaya pala huminto yun, nakalimutan kong ibalik yung sa, yung, ano tawag doon? Yeah, yung sa karburador. Nakalimutan kong ibalik, kaya pala namamatay yung makina. So, nung nakita ko, ibinalik ko, then nag-start, hindi na huminto. Talagang pinalipat lang kayo sa kabila. Kasi baka sumabog yung gulong. Kasi kahapon, 2 event. 3 pala. Kaya nga very tawag dito, napakakulay. Una, hinintuan ko sila kasi okay pa yung sasakyan ko. No, pagkatapos, nasunog yung electrical wiring nila, hindi ma-fix doon sa kahabaan ng kalsada kasi ang dami mga tawag dito, towing truck na gustong itow yung sasakyan, di tinulak na lang namin. No, pagdating doon, at least kahit paano nakapag-relax, no, nakapag-isip-isip ng konti, by God's grace na ayos naman, umandar. So, salamat sa Diyos. Yun naman pala, biglang tumawag si Pastora na, ano yan? Nabutas yung gulong. Yung gulong ng kotse. So, doon pa sa harapan. So, bibiruin ko sana si Brother Ray Sabihin ko sana kay Brother Ray, bro, baka nagtampo yung sasakyan ko. Kasi bakit? Hindi ka pa kasi kilala Pinadrive ko na sa'yo kagad So, dapat kasi pinapakilala ko muna yung yung magdadrive. Kailangan kasi kapag idadrive mo yung kotse, tawag dito, alam mo yun, papakilala muna kita sa sasakyan.
Biro lang. That's why, kahapon kinikwento nila sa akin, tawag dito, even si Pastora, siya yung, tawag dito, nagtutulong sila ni Brother Ray doon sa pag-aayos ng gulong. So, at least, natuto sila. Diba? Salamat sa Diyos. Can you imagine, even doon sa ganung bagay, kung magmumurmur ka, ikaw yung talo eh. Oo ba? Amen. Amen. Wala tayong karapatan na mag-murmur. Why? It's because always remember, God is with us. Yes. Kung yun ay sinapit natin, hinayaan ng Diyos na ma-experience mo yun. Para saan? Para totally ang pangalan niya pa rin yung maluwalhati sa ating kalagitnaan. Did you get my point? Yes. Did you get this point? Yes. Upang sa ganun ang pangalan pa rin niya ang siya maluwalhati at maitaas sa ating kalagitnaan. Yes. Amen. That's why look at, listen, I thank God why? It's because kahapon lahat kumikilos. Lumapit sa akin kahapon si Brother Rick at the same time si Alnin, Pastor, tawag dito magbubukas na yung SM. No? Akala ko iyayain na nila ako sa SM. Mag-SM na lang kami. Hindi, Pastor, kasi may ace dyan. Bibili kami ng wire. O sige, bibili kayo ng wire. No? Kasi nung time na yun, hindi ko pa naidudugtong. Ang haba kasi nung naputol. Then, praise God, pumunta sila sa SM. Pumunta ka kayo sa SM, no? Dito. Pero after how many minutes, pinabalik ko na rin sila kasi na-start na yung sakyan. Can you imagine yung goodness ng Lord even do sa bagay na yon sa atin? Amen. And then nakita ko rin sila, tawag dito, una ako muna yung nag-i-initiate na magtanggal ng gulong. And then sabi nila, Pastor kami na sige kayo na. So binabaklas nila yung gulong. Then lahat sila natuto sila magmekaniko for a while. Diba? So sabi ko ganon, it's a good experience also. No? At least yung mga babae nakita natin na pwede rin pala sila pantulak ng sasakyan. Diba? Dahil magagaling sila magtulak ng sasakyan. Sino ba nagtulak kahapon? Ha? Ikaw, si Abby at saka si Elaine. Si Denden, ikaw din? Kaya pala ang bilis ng sasakyan eh. Napansin ko. Puro pala mga malalaki ang katawan nung nagtulak eh. Imagine mo yun? Diba? Sa kabila, tawag ito ng kanilang kagandahan. Diba? Nakuha nila itulak yung sasakyan. Pero alam nyo, sa totoo lang, yung mga lalaki kasi ang gagaling magtulak. So sila lang yung nagpapatawa. Anyways, so nakikita ba natin yung sarili natin in all kinds of situation that we are experiencing? Are you here? No, always remember and always remind yourself that God is always in control. Always remember this word. Always remember His truth. Always remember His word sa buhay ng bawat isa. Anong sabi niya? I in them and you in me. Can you imagine this? I hope and pray, listen, na ma-pick up ng bawat isa sa atin itong salita na ito. Itong mensahe na ito. Why? It's because I know, listen to me, kung meron mang isang nilalagay ang Santong Espiritu sa puso ng bawat isa sa atin, makita natin ang sarili natin kay Kristo lang. And look at, si Kristo, makita natin ang sarili niya, na kung saan ay sumasa kanya ang kanyang Ama. Oh! Yes! Diba? That's why can you imagine this is a team? Yes. No? If you know this, Jesus, hindi siya nag-iisa. Bakit? Dahil kasama niya ang kanyang Ama, ang Santong Espiritu. What about us? Hindi tayo nag-iisa. Why? It's because kasama natin yung alin? Jesus, Holy Spirit, and the Abba Father. Yes. That's why, look at, even though na ikaw lang sa kalagitnaan ng iyong inaarap na negatibong sitwasyon, but still, mapapansin mo, apat kayo. Bakit kayo apat? Look at, the Father, Son, and the Holy Ghost. Ano yun? Kasama mo sila. I said, kasama natin sila. Amen. That's why I hope and pray na makita natin yung sarili natin. Kasama rin nila. Yes. Sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay, sa lahat ng nais niyang ipagawa sa buhay natin. Why? It's because from the start, hindi tayo iniwanan ng Diyos. Yes. From the start, hindi niya hinayaan na ikaw lang ang mag-isa. Saan? Sa takbuhin ito. Why? It's because even right now, siya ay patuloy na nanalangin for you and I. Para saan? Upang sa ganoon matapos natin ang anumang sinimulan niya.
Kanya sa ating buhay na kung saan atin naman ngayon pinick up. Are you with me? O tinanggap? Amen. And then may continue natin hanggang sa ito'y may pasa natin sa susunod pang salinlahi. Hanggang sa ito rin naman yung kanilang itatakbo. Hanggang totally, ang lahat sa atin ay makarating dun sa finish line. Yes. Amen. Oh, and that's what you call the grace of God in our lives. Yes. Did you get this? Yes. Okay, that's good. I want you to turn your Bible now in the book of Judges, chapter 17. Did you get that? Hallelujah. Are you here? If you remember before we read chapter 7, no, I want to start here on verse 36, chapter 6. Sabi dyan, if you remember, sinabi ni Gideon sa Diyos, sinabi ninyo sa akin na ako ang kasangkapan o kakasangkapanin ninyo upang iligtas ang Israel. If you remember, dito ako nagtapos last time. Hello, is that true? Dito ba ako nagtapos last time? Ha? 36. Sinabi ni Gideon, ha? 33? Anyways, let's go here on 36. Okay? Amen? Sabi dito in verse 36, sinabi ni Gideon sa Diyos, sinabi ninyo sa akin na ako ang kakasangkapanin ninyo upang iligtas ang Israel. Malinaw ba? Yes. Malinaw ba sa atin? Anong sabi ni Gideon? No, sinabi ng Diyos sa kanya na siya ang gagamitin ng Diyos para iligtas ang Israel. Do you believe on this? Yes. No? What about sa sarili natin? Naniniwala ka ba na maging ang salitang ito rin ay nais ng Diyos na dalhin sa iyo ngayon? Ano yung tugon mo? Ano yung tugon ng bawat isa sa atin? Willing ba tayo? Na i-take your responsibility. Na gamitin tayo bilang kasangkapan ng Diyos para saan? Para iligtas ang ating syudad. Para iligtas sa kapahamakan maging ang ating komunidad. Hello? But you know what? Meron akong isang bagay na kung saan nakikita saan sa ating kapanahunan. Are you with me? Are you here? In verse 36 again to 37, sinabi ni Gideon sa Diyos, sinabi ninyo sa akin na ako ang kakasangkapanin ninyo upang iligtas ang Israel. Are you here? Dahil dito maglalatag ako ng isang lana sa giikan ng trigo. Pag nabasa ito ng hamog, ngunit tuyo ang paligid, ako nga ang ibig ninyo magligtas sa Israel. Look at here on verse 37. Bago siya sumunod, nandoon yung kanyang pagdududa. Tama ba? Yes. Where did I get that? On verse 37. Sabi niya ganoon, no? If you remember yung nakalagay sa verse 37, no? Dahil dito maglalatag ako ng isang lana, para saan yung kanyang gagawin? Para mapatunayan niya na siya ay hinirang nga ng Diyos. Sa ganong klaseng katawagan o pagkakatawag. Malinaw ba sa atin? Yes. Sometimes, no, dapat nyo makita sa sarili ninyo yung dalawang bagay. First, write it down. Delay obedience is still disobedience to God. We have no right to delay, no? Okay, delay obedience is still disobedience to God. Amen? Delay obedience, still disobedience to God. Let me explain this to you. Done? Amen? Pag sinabing delay obedience, ibig sabihin, gusto mo na sumunod, kaso medyo meron kang pagdududa. Tama ba? That's why, no, bago ka sumunod, bininbin mo muna. Alam niyo yun?
Tawag dito? Pinagpaliban mo muna. Amen. No? So, pinagpaliban mo muna. Medyo malalim na Tagalog ata yun. Sorry. So, pinagpaliban mo muna. Tama ba? Pero nasa puso mo, gusto mo sumunod. But you know what? Always remember this. Sa pagsunod natin, tinitignan din ng Diyos. Kung ngayon ba narinig mo yung kanyang instruction, willing ka na ba na sundin ito kaagad-agad o hindi pa? Malinaw po ba ako sa inyo? That's why look at here. No? You must see if it is a revealed will from God. Did you get this? It's because whether you like it or not, meron tinatawag na revealed will ang Panginoon sa buhay natin. Sometimes, dito bumabagsak yung pagiging religious ng isang tao. Amen? Amen. Like for example, yung pag-attend ng mga conference or seminar na ikaw din naman yung magbe-benefit. Most of the time, karamihan na sinasabi ng mga Kristiyano, especially a lot of pastors in different churches, no, especially kapag yan ay expensive o meron silang kalakip na halaga na kailangan bayaran. Most of the time na sinasabi, hayaan nyo muna, ipagpe-pray ko muna yan. Why you need to pray for that? Hello? Excuse me, are you here? At the back? Listen to me. Okay? Hello? Naunawaan niyo ba yung sinasabi ko? Amen? Huwag nating sabihin na ipapanalangin ko muna kung yan ay kalooban ng Diyos. Who are you to say that? Sometimes dito, nagiging problema, o ito yung nagiging problema ng karamihan ng mga pastors. Especially in province. No, pag sa probinsya, nagkanda ka ng isang seminar or conference, hindi pwede na meron silang tinatawag na babayaran. Kailangan, tawag dito, ikaw yung nagkandak ng conference o seminar, libre. Ganon sa mga province. And ganon pa rin yung mentalidad ng karamihan ng mga pastors. When we go there in Masbate, no, the same. No, pero hindi pumayag yung team. Why? It's because ang usapan, tawag ito, okay, this time ibigyan natin sila ng obligation. 50-50. Okay? Ano ibig sabihin ng 50-50? Magbabayad sila ng 100 pesos, babayaran natin yung another 100. Why? It's because yung 100, sila rin naman yung magkukonsume nun. At least unti-unti, binibreak mo yung mentalidad nila. Are you here? Tinutulungan mo sila na makalaya sila sa ganong klaseng kaisipan. The reason kung bakit nadidelay patuloy kung ano man yung pinapagawa ng Diyos o nice na ipagawa ng Diyos sa atin. Why? It's because of this kind of mentality. Always remember this. Delay obedience is still disobedience to God. Hello? Did you get this? It's because we have no right to delay. No, wala tayong karapatan na i-delay kung ano man yung nice ng Diyos na ipagawa sa atin. Yes or no lang. Are you willing or not? Sabihin mo yung totoo. Tama ba? It's because if you are not willing, then sabihin mo no. No. Why? It's because hindi naman lang ikaw yung tao na nag-iisa sa mundo. Kung ayaw mo, and then just lilipat siya sa ibang vessel o sa ibang katawan. Why? It's because I tell you, binibigyan ka lang ng privilege and opportunity ng Diyos na makasama niya saan? Sa kanyang gustong gawin. Always remember that. Kaso ang problema sa ating mga tao, we are so busy sa sanlibutan, but we don't have time for God. Pero pagdating ng trials, pagdating ng problema, and then sinong tinatawag natin? Number one ang Diyos. Is that true? Yes. Pero this time, hindi natin nare-realize sa buhay natin kung meron mang unang-una na dapat na makita ang Diyos sa atin, yung obedience natin sa Kanya. Kailan yung ngayon? Yes. When He says something, inaasahan ng Diyos, yes Lord, say it.
I'm willing to obey. I'm willing to listen. Sana ganun pare-pareho yung puso natin. Upang sa ganun mapadali yung nais ng Diyos. Tama ba? It's because ang totoo, ikaw din naman at ako magbe-beneficyo nito eh. Ang problema, mentras na pinapatagal natin ang isang bagay, mentras na nadidelay. Tama ba? And that's what you call, listen to me. Don't you know, ganun din ang korupsyon? Alam niyo ba yon? Diba? Tingnan mo sa mga government agency. Para mapabilis ang isang bagay, anong gagawin nila? Kailangan may padulas ka. May under the table ka. Pero kapag ayaw mo maglagay, abutin niya lang 50 taon, patay ka na. Correct me if I'm not wrong. That's why, the only time na mababago, maging ang ating gobyerno, once na merong mga tao na handa sa change o sa pagbabago. I remember this week, no? Itong week na to, na-encounter ko especially, no? Like for example, itong mag-asawa na ito, nandoon, kasama sila, no? Si Alnin at the same time, si Maggie, kasama sila. I think, Monday yon? Monday morning? Monday evening pala, sorry. Monday evening, no? Tawag dito, kakatapos lang namin mag-dinner sa bahay. Hinihintay na namin yung papanoorin namin. No. Nagre-rest kami. No, it's because gabi na. No. In fact, meron kaming papanoorin noong time na yon. No. True. Wala ba kaming karapat na manood? Kailan ba pwede manood? Okay. Anyways. Diba? So, tao rin kami. Don't worry. Humihinga rin kami. No? So, wala kaming hasang. Diba? So, tawag dito, noong time na yon, no, manonood kami sana. Kaso, it so happened, ng TV. No? So, manonood kami sana ng TV. Kaso, noong time na yon, narinig ko yung pinsan ni Pastora, humahangos. Tinatawag yung pangalan ko at saka yung pangalan niya. No? Emergency, sabi nga sa amin, ha? Emergency? Sige, bisa ko. No? Kung ano na lang yung dampot kong damit. No? So, bisa ko. Tawag dito, and then, punta ako doon sa kanila, sa bahay nila. Pagpasok pa lang sa gate, nakakita ko na yung mukha ni Maggie. So, emergency. Nandito si Maggie. And then, pagtingin ko, pagpasok ko ba, nandun din si Almin. Ha? Sabi ko, anong problema? Sabi ko, anong problema nito mga to? Sabi ko, gano'n sa sarili ko. Pagtayo kong gano'n, sinabi na kagad sa akin ni Auntie Bing, yung tita ni Pastora. Sabi niya gano'n. Kasi if you remember, tawag dito, sales agent ako ng bahay. Tama ba? No? O ahente. Ayun yun ang sales agent eh. Ahente. Diba? Nag-ahente ako ng bahay. No? So, it so happened na tawag dito, para mas mapabilis yung ano nila, yung paglipat nila. So, finorward ko dun sa account ni Auntie Bing itong tawag dito, pagbili nila ng bahay. Tama po ba? So, meron kami internal na usapan. So, sa madaling salita, siya yung naging ahente nila. Malinaw? No, dun sa bahay na kinuha nila, near dun sa church na kinuha na, dun sa building na kinuha natin. Okay? So, kasi sabi nila sa akin, from the start, Pastor, tawag dito, yung sana yung madali lang, at least tawag dito, makalipat na rin sila. So, since na tawag dito, naintindihan ko yung kanilang concern, so talagang ganun yung ginawa natin. So, to make the long story short, no, pagdating ko dun sa bahay, kasama ko si Pastora, then sinabi na sa akin yung problema. Ano yung problema? Na, instead na sa pangalan niya, inilagay, sa madaling salita, yung benta para sa bahay nila Alnin, at the same time, dun sa kaibigan niya, no, dun mismo sa anak niya inilagay. Yung tawag dito, business manager or, I don't know, area manager ni Auntie Bing. No, dun sa pangalan niya, no, ng mga anak niya inilagay yung benta. Hindi dun sa under niya agent na dapat sana ay si Auntie Bing. Yun. At ang pinakamasakit no, nakakubra na siya ng 50%. No. So, siya kami lahat. Ha? Yeah?
Nandun sila. And then sa totoo lang, ako mismo, tawag dito,